walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Imagine, alam na niya yung mangyayari, alam na ni Jesus yung mangyayari na iiwan siya ng mga alagad. Pero anong kanyang ginawa? Sinabi niya ito para maipaalam na hindi niyo pa man ginagawa itong pagkukulang na ito, pero pinatatawad ko na kayo dahil mahal ko kayo. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Talaga, tahasan ka nang nangungusap ngayon at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya kami naniniwala na sa Diyos ka galing." Sumagot sa kanila si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili, at ako naman ay iiwan yung nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Nagdadalamhati kayo sa mundo, subalit lakasan niyo ang loob. Nagtagumpay ako sa mundo." Isang mapagpalang Lunes ng umaga po, awa ang sumaating lahat. Katatapos lamang ng aming retreat sa Mamburao. At maraming mga pagsubok bago kami napasama dito sa retreat na ito. Pero sabi ko nga, nung mga una pang pagninilay, kapag tinatawag ka ng Panginoon, ay wala kang magagawa. Kapag tumanggi pa kami, ay baka lunukin kami ng balyena at iluwa sa Mamburao. Katulad ng nangyari noon sa isang propeta. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsasaad ng walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Imagine, alam na niya yung mangyayari, alam na ni Jesus yung mangyayari na iiwan siya ng mga alagad. Pero anong kanyang ginawa? Sinabi niya ito para maipaalam na hindi niyo pa man ginagawa itong pagkukulang na ito, pero pinatatawad ko na kayo dahil mahal ko kayo. Ganun katindi ang pagmamahal ng ating Panginoon. Noong mga nakaraan preparation ng annual retreat, mayroon talagang mga pagkakataon na mas pina-priority natin yung ating mga mangyayari sa future. So, tight na tight talaga yung budget. May mga taong ginamit ng Panginoon para kami makasama. Yung mga messages, ini-ignore na namin. Yung messages ng leader namin, ini-ignore na namin, di na namin pinapansin. Kasi pag binasa namin, makikita na nabasa namin. So talagang tahasan na sinasabi na namin na baka hindi kami makasama. Kasi nga, kapos talaga ng itong mga panahon na ito. Pero talagang mapilit itong aming chapter leader, si Sir Jun Hipolito. Salamat po, thank you very much. Talagang sinisikap niyang makasama lahat. At napasama kami doon sa sinisikap niyang maisama na yon. Minsan kausap ko yung ate ko sa phone, nagte-text kami, biglang nag-ring. Ang tingin ko talaga doon sa name ay yung ate ko ang tumawag na bigla. So sinagot ko ngayon, si Sir Hipolito pala, si Sir Jun pala. Sabi niya, bro. Sabi ko, hello, te, gano'n, te ako na, kasi akala ko ate ko. Hello, bro. Sabi ko, si Sir Jun, napindot ko. Sir, tas yun. Sinabi na nga niya na hanggat maaari kailangan namin sumama. So sinabi ko na rin na talagang kapos na kapos kami. Tapos sabi po niya, may nag-sponsor na sa budget ng isa sa inyo. Kalahati na lang yung babayaran namin. So, para kami ay tumanggi. Di ba? So, ginawa na namin ng paraan. Kahit talagang kapos ay talagang sumama na kami. Binayaran na namin yung half. Tapos yun nga, kapag talagang nakalaan ka doon, talagang gagawa ng paraan ang Diyos para ma-prepare ka doon sa mga mangyayari. At malulusutan ito. Ipagpaubaya mo lang sa Diyos, malalampasan ito. Paano gumagalaw ang Panginoon? Isa pang imposible. Meron ng babae, no? Yung babae sumuot sa kanal, paglabas may 80,000. Ay ako yung iniisip ko na rin sumuot sa kanal, basta may promise. 80,000 pagbalik, ay paglabas ko doon. Pero may mga gumagawa ngayon, mga sumusuot, mga lalaki.
At paglabas ay yung isa nga ay pinadapa ng mga pulis. Hindi na 80,000 ang ginamit. Meron naman mga tao nagsusumikap, pero ginigipit pa rin ang batas. At itong babae na ito, sumuot sa kanal, paglabas, blessings. Ito po yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan na blessing pala ng Panginoon. So itong mga nakaraan, nakakatatapos lang na retreat, ay napagtagumpayan namin na mairaos. At ang sarap nung feeling, bumalik yung init sa paglilingkod, at kahit anong mangyayari, basta kapit lang tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon ay napagtagumpayan ko na lahat, basta magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. Ang kamatayan, napagtagumpayan ng Panginoon. Ang mga kasalanan, napagtagumpayan niya. Ang paghihirap, napagtagumpayan niya. At alam na natin yung daan, yung dinaanan ng Panginoon, alam na natin. Kaya malaki yung chance na mapagtagumpayan na natin. At ang maganda dito, sa laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay ito'y mas malaki sa ating mga kasalanan, kaya hindi pa man nagagawa ng mga alagad o tayong mga nagsusumikap sumunod sa Kanya, hindi pa man nagagawa itong kasalanan, ay pinatatawad na ng Panginoon. Sinabi na niya agad, iiwan ninyo ako, pero pakatatagan nyo lang. At ito'y napagtagumpayan ko na. Napakagandang balita po ng ating Panginoon. Kung ano man yung ating mga plano sa buhay, kung nakakapos man tayo, priority natin lagi ang Diyos. Mapagtatagumpayan natin ito at maraming mga taong gagamitin para tayo magtagumpay. Hindi tayo nag-iisa. Andito ang banal na Espiritu Santo upang tayo igabay. Katulad ng babaeng sumuot sa kanal, paglabas may 80,000. Sana all. Life is beautiful. Maraming pamamaraan ang Diyos. Tandaan lamang natin, magpakatatag tayo at tayo'y magtatagumpay katulad ni Kristo. God bless us all. Amen. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang manggok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, bubula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay mag-auwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang manggok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hulay, magtutupad lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay mag-auwi.
sa langit magarating.